The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan. May cash prizes at load pa kaming ipamimigay. Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DCRJ 810M ng Radyo Bandido TV. Si Kuya Ricky. At si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido. Basta Radyo Bandido. Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Dobles opinion at reaksyon. Dobles impormasyon at kaalaman. Titay dobleng tuwa at saya. Lina't makinig at manood sa tambalan nila Kuya Ruelso at Kuya Ricky Sung dito sa Double R sa Radyo Bandido. Ang programang ito ay tid sa inyo ng Sopitech Appliances, Quality Beyond Limitation, Tob, the overall vanity for colored hair, Motoman helmet and accessories para sa safety mo to, at ng King's Herbal Supreme Capsule, ang hari ng herbal. Ako po'y karaniwang tao lamang. Magandang Sabado ng umaga, Sabado de Gloria, Kuya Ruel ngayon, March 30, 2024. Parang ang bilis kasi ng panahon, Kuya Ruel. At reflection natin ngayon ng Sabado de Gloria. Ano nga sabihin ba ng Sabado de Gloria? Ito, nire-research ko basta ano siya eh. Parang it's a Latin Sabbatum Sanctum, also known as a Great and Holy Saturday. Kasi between the Christ na Pagkabuhay at saka yung pagkamatay at saka pagkabuhay. Pagkamatay na papuntang pagkabuhay. At bukas ang pagkabuhay ni Kristo. Matapos. No? Okay, Kuya Rued, ikaw, kumusta ka na? Ito, gwapo pa rin. Siyempre, nag-observe ako ng Lenten season eh. Kaya kita mo, nandito tayo, maski na, di ba? Kasi dati, ibang, malaking difference nung dati. Pagpasok ng Holy Week, talagang solemn, di ba? Merong, bawal kang mag-ingay. Kaya diba? sabi nga, Holy Saturday is a day of quiet reflection and anticipation for Christian around the world. Kumbaga, meron bata pa ako, may kumakanta yung parang, passion na tao doon, di ba? Hanggang ngayon naman may passion pa. Pero ang daming nawala, mababawasan. Oo nga. Dati talagang parang every barangay meron, may pagasal, marinig mo. Sana hindi mawala yung ganong klaseng tradisyon na paniniwala. Kasi siyempre kailangan natin parang gunitain natin yung sacrifice ni Jesus. Christ. Na He take away the sins of the world. Although yung iba naman may kanya-kanya silang reliyon, paniwala. Pero dapat irespeto rin. Kasi nung alam mo parang kahapon naririnig ko yung ibang siguro ibang religion dahil nagpapatugtog ng malakas oras ng kamatayan ni Kristo kahapon. Alas 3. So nagugulat ako but may ganung nagpapatugtog. Sana respeto ng ibang religion yung paniniwala ng iba rin. Maski na hindi tayo parehong religion. Kunwari, during ganitong season, respect lang, di ba? Kaya dahil nga ho sa Sabado de Gloria ngayon, wala muna ho tayong parapon o premyo at wala rin muna tayong poll question. Pag-usapan natin mga bagay-bagay. Kamusta naman ang inyong nagtitika ba kayo? Nagdadasal? Nag-confession o katulad tayo kahapon nagkumpisal tayo kasi kailangan yun kahit na dasal ka na dasal kasama pala na mangumpisal ka rin ng mga nagawa mo para ayun daw ang daan natin doon yung pare mahalaga pala ang kumpisal sa mga hindi pa kasi iba pag kumpisal pagka binyag hindi na nagkukumpisal diba? Hindi ba pwedeng mangumpisal ka sa sarili mo? Kailangan daw may daan pa. At ang pamamagitan na yun, ang catalyst nun o instrument, yung pare. Ganun ba? Kasi dati merong chismis dyan May ka talaga sa marites ko yung Ruel. Hindi, di ba dati, kaya nangungumpisal yung mga, di ba yung KKK, di ba?
yung mga, ang tawag doon, ng mga Ano? kila Andres Bonifacio. Kaya sila nung umpisal sa pare kasi gusto nang malaman ng Kastila na kung anong gagawing revolt, di ba? Oo, during the Oo, time. di ba? Ganun ata eh. No, pero iba na ngayon yung panahon nga. Tsaka base doon sa Biblia, kailangan din mangumpisal. Paano yun? Ngayon, walang masyadong tao. Oo. Oo, di ba? So, Tahimik. Mabilis Kailangan ang naman talaga. mabilis ang mga sasakyan. Aha. Oo, lalo walang na traffic. magmumotor dyan. Ah. Kailangan, siyempre, magsuot sila ng helmet. Ayun. Yung At ano helmet yun? yung motoman para sa safety mo to at pumasa sa Philippine standard. At ayan, meron silang warehouse na malaki at planta sa Santa Maria, Bulacan. Okay. Motoman. That's para sa safety moto. Okay, Kuya Ruel, dahil marami tayong, pero kahit sa kabila nung wala tayong poll question at hindi tayo namimigay, tingnan natin yung mga ating mga viewers kung talagang nakikinig sa atin kahit na wala tayong binibigay na biyaya. O bigyan natin ng konting itong araw na tayo katahimigan at hindi para magsaya, kundi magtika, muni-muni, di ba? Lahat ng mga bagay-bagay. Bukod sa tama sa kanila, sa iba, panahon ng pagpapahinga nila, lalo na mga mahabang trabahong ginawa, ito tamang bakasyon din, pero sa kabay nun, iba naman sinasabay yung bakasyon, yung pagdarasal o pagmuni-muni sa bakasyon. Kasi parang ito lang yung panahon na mahaba-haba mula Huwebes hanggang Linggo. Marami nga nakita ko nagpipenitensya, naglalakad, pinapalang sarili. Dati every year nakikita natin, ngayon medyo nawala, no? Kumunti. Pero sa Tondo, meron pa rin yan. Pero hindi nga kinikilala ng simbahang Katolika yung ganong klaseng pagpapasakripisyo dahil hindi daw dapat gawin Siguro mga kailangan Katoliko. mo maging mabait, di ba? Matulungin. Sakripisyo na yun. Kasi parang parang insulto rin sa Diyos. Di ba? Parang kaya mo rin bang gawin yung ginawa ni Cristo? Yung nga, nung kahapon na nga, Kuya Ruel, May lasong galing sa sabi ng pare, ba't di ba, isa sa mga 7 palabras yung Diyos ko, ba't mo raw pinabayaan? Mali raw yun Hindi ka naman daw pinababayaan ng Diyos. Ikaw yung nagpapabaya sa sarili mo. Bakit daw? Kumakain ka ng mga bawal. Pagkatapos nasa ospital ka, sasabihin mo, nagkasakit ka, Diyos ko, ba't mo pinabayaan? Samantalang ikaw yung may problema. iisang mundo. Actually, binigyan nga tayo ng Diyos na kompleto Aha. Di ba? Meron tayong magandang immune system. Kaso, pabaya ka, ang dami mong bisyo. Puyat. Tapos, mga kinakain mo, Tama. di ba? Hindi organic, hindi natural. Tapos, ang lakas mo pang magbisyo. Aha. Magpuyat. Di ba? Sarili mo parang... Nag-deteriorate yung katawan ikaw mo. yung sarili mo. Samantalang, di ba sabi, ang yung katawan andyan ang temple of Christ, Oo. di ba? Oo. Your body is a temple of Christ. So, pwede ka pala magdasal sa sarili. Pero yun nga, di ba tama yung homily nung pare, ng 7 palabras, no? At ba't ka magsasabi ng Diyos ko, samantalang sa sarili mo, hindi mo ginawa yung part mo para pangalagaan yung katawan mo. Kung pangalagaan ng katawan mo, siguro isa sa mga dapat na gawin ng mga Pilipino ay yung sumubok sa mga herbal gaya ng King Supreme Capsule, 'di ba? Yan yung King Supreme Capsule, Kuya Ruel, na mabibili sa buong Mercury Drugstore nationwide. yan. Yun pantulong lang. Kumbaga, ayusin mo yung sarili mo, 'di ba? Na hindi mo abusuhin. No? Ayan, kasi karamihan yun, ba't nga bala tayong laging sinisisi natin yung nangyayari sa atin? Samantalang, Hindi mo sisihin sarili mo. Oo. Yan ang King's Herbal Supreme Capsule na mabibili sa Mercury Drug nationwide. yun nga, bakit nga sinisisi mo? Samantalang, ikaw yung mga gumagawa ng mga aksyon para ikasama mo. So, kung ano yung bawal, wag mong gawin. Parang para sa hindi Diyos ka ang mag-reflect. awa, sa tao ang
gawa. Parang So, in a way, ganun na rin. Ikaw yung nag-plant ng masama, so anin mo masama. Ganun ba yun? So, dapat magpa-plant ka ng good. Kaya kita mo, pagka sa good morning, alisin mo yung O, magiging good, God, di ba? Tama. Pero pagka yung devil, alisin mo yung D, evil pa rin. Naisip mo yun, Tama. Okay, sa kabila nito, siyempre may mga balita pa rin tayo ng mga nitong nagdaang linggo. Basahin nga natin, Kuya Ruel. Ito nga sabi ni Manila Archbishop Jose Cardinal Advingola, hindi kaya ng mga Pilipinong mananampalataya na manaliksik ng katotohanan at labanan ang malawakang fake news at mga mapanding lang na balita sa bansa. Samantalang nakapasong init maranasan sa 15 lungsod sa Metro Manila, danger level heat index na italo ayon sa Pag-asa. Gobyernong Marcos mangungutang ng mahigit 585 billion piso mula sa local bank creditor ng bansa upang punan ang nararanasang budget deficit ngayon. Umakyat na sa 40 ang namatay sa pertussis habang mahigit na 500 na kaso ang naitala sa buong bansa ayon sa DOH. Ang dami na pala. Samantalang inuulat naman ng PNP na umabot sa 200 na ang nasasawi sanhi ng pagkalunod ngayong taon. Dami. Sa Senado, umatras ang sa pag-amyenda ng saligang batas matapos lumabas sa isang survey na 74% ng mga Pinoy ang ayaw sa charter change. Ito, pag talaga sa bagong hepe ng PNP, kapalit ni PNP Chief Benjamin Acorda, dapat naantalan nitong Miyerkules. Bagong PNP Chief, tiniyak na ihahayag na raw. Ito yan, sa Lunes, April 1. Hindi kaya kalokohan din yun. April 1, Tuesday. Alam ko, April 4. 8 pulis Davao na sinasangkot sa 7 drug suspect sa lungsod ni Relieve. All-out war na declaration ni Davao City Mayor Sebastian Duterte binatikos ng iba't ibang sektor. Ito nakakalungkot, mahigit 1 billion meals o pagkain na sasayang kada araw ayon sa United Nations. O umaabot sa 1 trillion halaga ng pagkain ng tatapon lamang sa mga kabahayan. Ito yung nakakalungkot, di ba? Nagtitipid, maraming nagtitipid, walang makain. Walang makain. Pero 1 billion pa lang meals ang sasayang kada araw. Kaya nga, alam mo, di ba? Anyway, ang balitang ito siyempre, ang Pilipining baling ulo ng balitang ito ay hatid sa inyo ng Nagformula ako ng capsule. Pero effective po ng King Herbal Plus Premium. At ito, iisa. Kung anong bisa ng liquid, siya rin bisa ng capsule. Sa King's Herbal Capsule, may laban na tayo. Kuya Ruel, yung sinasabi natin, 1 billion na tapon. Meron akong napanood na kamakailan sa social media. Yung isang pamilya kumain sa buffet. Nung di pinayagang silang mag-take out. Kumain sa buffet, hindi pinayagang i-take out. Kasi may sobra silang nakain. Ginawa nilang kanin baboy yung yung mga malinis na pagkain, pinaghahalo-halo nila doon sa iba pa. Pumunta sila doon sa kuwanan? O doon sa meron sa mesa? Sa mesa, meron ng tirang pag gusto nila i-take out yun pinaghalo-halo na ginawa nilang kanin baboy. Na-videohan nyo at nag-viral. Baka hindi nila naalalaman ang take-out, ang buffet ang mga eat all you can, hindi ho tinitake out. Ang kalagay naman doon sa mesa, no sharing. No take out, no sharing, no leftover. Pag leftover, may babayaran yun. May babayaran. Mukhang ngayon lang yata nakakain itong mga pidgin pamilya na to. Nakakalungkot na hindi nila alam kung saan sila lulugar. Pag a la carte, Kuya Ruel. A la carte, talagang mo. Pwede yun. Pwede yun. Pero, actually, ako talagang pagka kami lang, family kumain at may sobra, talagang inuwi namin kasi tatapon mo yun. Dapat lang. Pwede mo naman. Pero sa buffet, bawal talaga. Tsaka kung sa buffet kakakain, pero wag ka naman parang paging di ba? Andun lang may pagkain Kung ano yung kaya mo kainin. Di bali nang bumalik ka. Ang dami-dami. Huwag ka mahiyang bumalik dahil ano yun, ito yung kanyan. Huwag ka mahiya, baka nahihiya siya tumayo.
Oo, marami, pero hindi mo naubos. Oo, nahiya kang bumalik. Hindi ka nahiya magtapon ng ng pagkain. Ano ba naman? Hindi mo dapat tingnan mo naman natin na ang dami nang hindi kumakain. Tsaka, ang mahal ng pagkain. Tapos ikaw magtatapon lang, nagsasayang ka lang, di ba? Tama, di ba? No leftover, no sharing. Diba? May bayad pag leftover. Oo. Mukhang hindi naintindihan ng isang pamilya na yun na talagang pinakita nila yung dahil hindi lang siya pinayagang mag-take out. Sinabi ng may-ari. Kawawa naman yung mga kakain, di ba? Wala. Hindi, kumuha sila ng pagkarami-rami para raw ibalot yun. Nung hindi tumanggi na... Sinuli nila doon? Hindi, nilagay doon sa mesa doon mismo pinagkainan nila, pinaghalo-halo yung mga kinain. At ayun yata yung viral video ngayon ng isang pamilya na napaka walang yan naman talaga. Mali, Sorry mali pero di ba? Di na nakakaintindi pag sinabi nga eat all you can, wala akong pwedeng ibalot. Siguro wag na magcharong kuneta. Balutin mo. Sa mga piyesta lang yun, tsaka berde. Di ba? Ako talaga, pagka may leftover sa a la carte, inuwi ko yun. Kasi pwede mo naman, pag may nadaanan kang, di ba, bigay. Bigay natin, di ba? Minsan naman, nakita natin, gwardiya bigay natin. Kasi... Tsaka yung tirang naman, medyo maayos na hindi talaga magkumuha ka ng may mga tinik pa. Baka sabihin, tira-tira mo na ito. Medyo maisayos naman, ibibigay mo. Ako nga, Aring Ricky, pagka tira-tira may tinik, hindi ko na binibigay. Kami na lang kakain kasi siyempre nakakaya naman sa bibigyan mo, di ba? Tama. Mas kinasabi mo pang pulubi siya o anything. Bigyan mo ng digdi na yung bibigyan mo. Parang naalala ko din yung Christmas party talaga nung sa kasusyo namin. Christmas gift, exchange gift bigay sa akin, lumang radyo si Rapa. Bira na, hindi mo makalimutan yun. Mali nga yun, sinasabi mo exchange gift binigay sa'yo, lumang radyo at si Rapa. Alam mo, yung value ng antique kasi yun. Hindi, patapon na yata yun Hindi, naalala ko tuloy. Nung kumakain ako, merong isang medyo mayabang may leftover siya. Ayaw niya iuwi. Siyempre, mayabang ako inuwi ko Siyempre, pagkain namin yun Ayaw niya. Gusto niya palabasin na tinawag niya waiter. Sabi, waiter, pakibalot mo nga. Alam mo kasi, bibigay ko yan sa aso ko, sa mga... Sabi Oo, na-offend masyado yung waiter. Ang ginawa? Ang ginawa, pinaghalo-halo. Di ba? Di ba? Pero sumagot yung yung pinagbigyan. Aso yung pagbibigyan ko, hindi baboy. Kanyang baboy lang yun, mga ganun. Pero kidding aside, ayon nga sa United Nations, 1 billion na halaga ang natatapon lamang sa mga household. Kasi dapat magluto ka, yung tama lang, magluto ka ng sapat lang para walang tapon. At dahil sa hirap ng buhay at sa maraming hindi naggutom, lalo na dyan sa border ng Gaza at Israel. Diba nangangailangan, diba makikita natin sa mga social media nangangailangan sa tulong. So hindi dapat, kaya nga pag sinabi mo malinaw na malinaw basta pag eat all you can a la carte, bawal ang mag-take out. Bawal ka magsarong kuneta diyan na balutin mo ko. At saka ito yung walang ningning. At saka yung yung pagka sa pagkain natin, huwag na masyadong lavish yung pagkain, di ba? Pagka nilabas mo naman yan, same lang. Di ba? Kung kumain, parang walang bukas. Wala nang bukas. Wag tayo sanang ganun. Ngayon, namnamin natin na bawat halaga, bawat na tinatapon natin ay mahalaga. May halaga, At saka sinabi nila yung tayo daw, pag kumakain, hindi dahil sa para mabusog sobra. Mawala lang yung gutom. Oo. Tama. Ako nga dati pinagtatawanan Pag kumakain ako, walang tira talaga, maski isang butil. Kasi nasanay kami, masyadong strict ang... Ay nga rin napapansin. Strict ang parents ko Ay nga rin napapansin sa mga Chinese restaurant, mga Chinoy na kaibigan natin. Pag kumain si Mot Kuya Ruel dati niloloko pa kami ng parents namin. Huwag kayo magtitira ng buti ng bigas sa pinggan. Kasi kapag nag-asawa kayo, puro bulutong. Tapos siyempre, yung sinasabi ng father ko, alam mo ba, isang butil ng bigas, by the million ng pawis dyan. So, ng mga magsasaka. Tama.
Okay. Sa iisang mundo karaniwan Anyway, di ba nararamdaman ko yung Ruel, itong panahon ngayon, napaka-init na. Pumalo ang araw ng 42 42 to 43 yung heat index. Oo, diba? sa Metro Manila, ha? At least ngayon, mararamdamin yung init to para pag napunta kayo ng impyerno, gano'ng kainit. nagiging suliranin Alam mo na ibig sabihin. Yun nga ho. Pero nakakabahala yun. Parang ako ngayon ko lang naranasan ng ganun eh. Dati may mainit nga pag summer, di ba? Pero hindi ganun na kahit nasa loob ka na bahay, may bitin, tagus pa rin yung init eh. Ibang klaseng init Ibang klase yung init to. So, dapat gumawa tayo ng paraan. Alam mo, sinasabi nga, yung may nabasa tayo kamakailan lang na yung mga tree planting na ginagawa, may tamang lugar pala dyan. Ganun ba? Di ba? Kahit saan hindi pwede kahit saan hindi pwede. Dahil yung carbon niya o yung sunlight na radiation niya, kunyari, naglagay ka sa mga punuro sa hindi tama, hindi siya nagre-reflect. Kumbaga, may sinabing word dun nakalimutan lang natin, na dapat tumama yung sunlight sa lupa natatakpan ng puno. Ganun ba? So may base do sa isang pag-aaral, hindi basta-basta lang pala na magtanim ng puno kung saan-saan. Base sa pag-aaral ng isang mga scientists, kundi doon sa tamang lugar na para ma-absorb mo rin yung araw kasi kailangan mo rin ng araw Diba? Kailangan mo rin ng init ng araw. Hindi pala basta-basta ka magdagay lang, magtanim. Siguro, tanong natin yan kay Marlene Craga kung nabasa niya isang article. Hindi kasi, di ba, dati, may bala kayong mag-tree planting, di ba? Ng mga kuya natin sa pinapadaan ko kay Ilustrados. Madam. Aha. So, yun nga, yun. Siguro, may bagong pag-aaral ngayong taon na to, na hindi basta-basta lang magtanim ng puno kung saan-saan. Dahil nga nakaka-apekto rin to sa absorption ng sunlight na pwedeng maka-apekto sa init, sa global warming natin. Nag-iisip ako kung gano'n ng survey, dati wala pang tao. Hindi yung survey, study yung Kuya Manuel. Kung yan ang study, dati wala pang tao sa mundo, wala pang anything. Ang mundo puro trees Di ba? Walang space na walang ngayon nagiging city na. Umuunlad na, so nawawala na yung puno. Kaya nga dapat nga wala nga, kaya nga kailangan doon sa tamang, dahil nga may mga development na nangyayari, may mga gusali, maglagay ka doon sa tamang pagtatanim ng lugar na pwedeng ma-absorb ng lights na may wording sila ron, nakalimutan lang natin. Base yun sa bagong pag-aaral ngayon itong 2024. Hindi ito survey, kundi study ng mga forest scientists. Mga ganun, yung mga parang research, mga ganun. So, di ba, dapat pag-aralan nagalit natin. nga si senador Puro kayo research Puro research. Mahalagang research Kung hindi ka bara-bara ka lang. Di ba? Paano babasayan mo doon sa salita mo? Para kang may basis. Hindi mo, not necessarily susundin mo yun. So, bago ka hindi lang marites yun. Baka gusto ni Senadora. Senadora yan di ba? Marites ang gusto niya. Hindi. Siyempre, bago ka gumawa ng isang hakbang, parang IRR, di ba? Implemented Rules and Regulations. Hindi na pwedeng implementation bago mo i-check yung rules, di ba? Kaya nga kailangan talaga ng research para meron kang pagbabasehan. Tama. kulang na itong planeta Kaya siguro hindi kaya dahil sa sobrang nagiging industrialized na ang mundo natin, kaya sobrang init na. Siyempre, biro mo, by the billion na aircon. Di ba, pagka nasa likod ka ng aircon, lumalabas heat, di ba? O yung mga sasakyan, ganun din. Pagka umanda rin, ang init ng makina mo. Hindi kaya yun ang isa rin sa mga contributor ng pagiging mainit na mundo. Hindi kaya? Kasi sabi nila yung heat index, it relates sa humidity and to air temperature. So not necessarily air temperature yun. Di ba? kapag naipon ay nagiging Tama ko yan. Kasi may contribution yun. Like air pollution yun Yung carbon dioxide, di ba, na sumasama dun sa
sa hangin na nalalanghap naubos, natin. nawawala Kasama pa rin yung yan. trees. Oh, Di ba, ang kasama puno yun. ang nag-absorb ang trees, mga puno at saka plants, ina-absorb nila yung carbon. Ah. Ang ini-emit nila, nilalabas nila is oxygen. Tayo naman, ang ina-absorb natin, oxygen. Ang ini-emit natin is carbon dioxide. Aha, tama. Oy, good morning muna sa aking kapatid na si Mercedita Sunga. Good morning din kay Ronaldo Tablan Navarro, kay Admarin, kay Sia Miranda, at good morning din kay Ati Lourdes Alcantara sa aking kapatid na yan. Oy, kay Kuya Big Boy, Kuya Ruel, nagpapabati Kuya Big Boy, more power din ha sa yung more power to your program, sabi ni Kuya Big Boy Quintana. Saan kaya nagbakasyon si Kuya Big Boy sa tingin mo? Sa tingin ko, Batangas tsaka Laguna ganun. Batangas. Oy, batiin pa na natin yung mga na-promote na mga pulis, Aha. nakapulisan, no? Marami yan. Siyempre, hindi ko kakalimutan, kababayan ko to si Police Lieutenant Colonel Joseph Enguero. Naga Bicol ako di ba? At siyempre, congratulations din kay Kuya Chris Garduse, promoted to lieutenant. At siyempre, mga kaibigan natin sa Station 11. Si Police Captain Marvil Peralta, Police Lieutenant Manuel Garbin, Police Lieutenant Armando de la Cruz Jr., si Police Executive Master Sergeant Mirasol Espiritu, at siyempre yung kumpare ko si Police Chief Master Sergeant Rolly Caranto at Wow. Lao and the rest of Congratulations. Station 11. Station 11 yan, dyan sa may Binondo yan. Oo. At siyempre, mga nagba-birthday, huwag natin kakalimutan. Okay, Birthday pala ni, happy birthday kay Kuya Ramil Tan at kay Virginia Chu. At siyempre, kung may nagba-birthday, meron belated. Belated happy birthday kay Nancy Rostata, kay Albert Ramirez. At siyempre, advance 71th birthday na kay Nanay Cornelia Flaviano de la Cruz. At siyempre, kay Marivic Enriquez. Karaniwang tao Siyempre, happy birthday din sa aking bayaw na si Mario Alcantara. Ayan, pabati sa iyo ng mga aking kapatid na si Lourdes Sunga Alcantara, sila Yana, sila Marjorie, sila Ibe, si Harsley, at sila Pat, si Rizalyn. Pabati ng mga happy birthday sa aking bayaw si Mario Alcantara. Diyan yan sa Lamesa, taga Lamesa, Valenzuela City. Oy, sabi ni Kuya Jong Puentes Yamut. Good morning mga kuya. Nakahanda na yung lechon. Uy, okay to at kay Kuya Eggy Ben. Guwapong morning Kuya Ricky and Kuya Ruel. More power to all of you. Mga nababati nga kasi nga yung aking bayaw. At siyempre yung asawa ni Marjorie na magbe-birthday sa April 1, si Jan Ibes Carlos. Ayan, advance happy birthday Ibes sa April 1. Pinapanganak ng April 1, no? Fool's Days, no? April Fool's Days, no? Ganun ba? Ibira yung mga ganun di ba? Hindi, Nakanak na ba yan? mas- Hindi totoo yan. Di ba? Di ba alam ko April 4 ang Fool's Day, di ba? Hindi, April 1. Basta April 1. April 1 ang Fool's Day. Okay, happy birthday ulit sa kay Mario Alcantara at advance happy birthday kay Ibes Carlos. Yan, pabati mula sa pamilya Sunga at Carlos. Okay, sa oras na 10:29, Kuya Ruel, ang oras ay atid sa inyo ng Sopetec Appliances. Quality beyond limitation. Yan, magandang pwedeng pangregalo mo yan kay ate, kay Mario. Yan ang mga appliances dyan ng Sopetec. Diyan. Dami yung mga electric fan yan. Lalo na ngayon. Sobrang init ngayon. Kailangan ng mga Pilipino yan. Lalo na dito sa Metro Manila. Sabi nga talagang nararanasan na nila sobrang init ngayon. Okay, Kuya Red, magbabalik tayo Huwag ho kayong alis Sandali lang kahit wala kaming pinamimigay na premyo ngayon. Araw ng Sabado de Gloria. If you like listening to our stations, DZRJ 810 AM and RJFM 100.3, there's no excuse not to listen anywhere and wherever you want. Listen on your phone or computer anytime, anywhere in the world. Just download the app for free.
How do you download? If you have an Android phone or tablet, go to Google Play Store. If you have an iPhone or iPad, go to Apple App Store. It's that simple. We have 3 streaming sites. Just type in TuneIn Radio or Radio Garden or Streema. That's STREEMA. Once the app is downloaded, type in and search for DZRJ. And now you can choose and enjoy DZRJ 810 AM and RJFM 100.3 anytime and anywhere. Hey, it's free. Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan. May cash prizes at load pa kaming ipamimigay. Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DCRJ 810M ng Radyo Bandido TV. Si Kuya Ricky, At si Kuya Ruel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido. Basta Radyo Bandido. Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Nagbabalik ang Double R sa Radyo Bandido. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Sopitec Appliances, Tob Colored Hair, Motoman Helmet and Accessories at ng King's Herbal Supreme Capsule. Ako po'y karaniwang tao lamang. 32 minutes makalipas ng ika-10 po ng umaga. Ang oras ay atid sa inyo ng BTS Blue Top Search 100% cotton. Tunay na Pilipino yan. Made in the Philippines. Okay. Thank you BTS Ni Eggy Ben. Pabati si Eggy Ben, Kuya Ruel Sabi niya, good morning Kuya Ricky and Kuya Ruel. More power to you, to all of you. Okay. And siyempre kay Romel Kayabyab, good morning, Sir Romel. Yung nakakabahala ko ngayon, may 4 na pong ang namatay sa pertussis, yung whooping cough. Napakasimple lang, pero usually pa lang tinatamaan ko yung mga sanggol mga Sanggol ba? infants. Bibihira yung mga adults. So wala, parating pa lang kasi ang bakuna So ingat-ingat to, lalo na kung ang adults galing sa labas, siguro maglinis-linis muna kayo bago halikan o yakapin ng inyong mga maliliit na anak. Kasi karamihan na naitalang namatay ay mga sanggol. Kasi mga yan bata. Airborne Diba? Kaya nga, Yan droplets. nakakalungkot naman. Ito namang inulat ng PNP. Dahil marami siguro nagpupunta ngayon sa mga resort, 200 ang naiulat nilang namatay from January to March. Namatay sa pagkalunod. Mabuti na lang anak si Binis marunong magaling mag-swimming. Ay mahalaga turuan yung bata ng basic na Tsaka huwag masyadong malalim o kaya malayo kasi minsan magaling ka mag-swim paano kung napulikat ka. Ayun, tsaka kung malakas ang alon. Tsaka dapat yung resort mag-provide ng mga safety precautions like dapat marami silang lifeguard. Ayan. Diba? Kasi yung lifeguard habang lalulunod baka siguro nakatingin sa cellphone. Nagte-text na din, mamamatay ako. Dapat talagang sila observant sa mga paligid, di ba? Mahalaga. Pero mo 200 na drowning cases naiulat ng PNP. Ikumpare ko nalunod sa alak, pare. Paano yun? Hindi kasama yun sa talaan. Sa Lunes ay announce na i-announce na kung sino yung bagong PNP chief kasi extended na si General Benjamin Acorda, Kuya Ruel. So parang 2 beses na na-extend o pangatlo? Hindi. Pangalawa pa lang. Pangalawa, sa tingin ko, pangalawa pa lang At ang mga pinagpipilian sino ba yung mga pinagpipilian Kuya Ruel ng ito pinagpipilian parang kakaiba yung mga nanditong pangalan Mga pinagpipilian si possible na maging PNP chief sa Lunes ni-announce si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Itong ang kanyang PNP Deputy Chief for Administration si Lieutenant General Emmanuel Peralta.
Deputy Chief for Operation Lieutenant General Michael John Dubria at si Chief Directorial Staff Lieutenant General John Arnaldo. Hindi yata nabanggit dito si NCRPO Director General Nartates. Nartates, Oo, no. Pero magaling na pulis nito si Nartates, mahigpit. At Disiplinado. oo. O yun ang mahalaga no? Para sumunod sa iyo yung mga tao mo, di ba? Kung abusado yung hepe, abusado rin yung tao. Ano yung puno siyang bunga? Oo. Ayun ang nangyayari ho yun. So, tingnan natin na kung i-extend pa ba o i-announce na ni Pangulong Bongbong Marcos sa Lunes ang kapalit ni General Benjamin Acorda. Samantalang sa Maynila, wala namang pagpapalit dahil nandiyan pa rin si MPD Director Thomas Ibay. na may police visibility na Kuya Ruel na nakikita ko marami ng pulis na nakalat sa Maynila. Medyo sana mabawasan yung mga petty crime dyan na naririnig natin na nagkalat. Actually, to be fair naman, medyo nabawasan naman yung krimen sa Manila. Nabawasan ba? O, ano ba bagong statistika? Parang hindi. Di ba? Kasi May, wala na akong masyado nababasa Unless doon sa mga pier, yung mga nagnanakaw sa mga truck, di ba? Yung mga sampa. Siyempre, kukuyugin ka. Minsan, alam mo na, ang dami nila So, aalis ka na lang. Pero hanggang ngayon, di pa nila ma-solve yung mga ganon. Lalo na sa pier, di ba? Yung mga road 10, dami dyan. Na dapat magkaroon ng police visibility. Pero sabi nga nung isang homily rin uli kahapon, magkaiba raw yung visible ka and may visibly and availability. Oo. Kumbaga, sabi sa homily ng sa Siete Palabras, yung visibility, kasi tayo, hindi na natin binibisita yung mga kaanak natin, yung magulang, diba? Marami, no? By video call na lang di ba? Pero dapat bigyan mo rin daw ng panahon ng availability. Hindi ka umasa dapat sa gadget. Puntahan mo, kamustahin mo. Kasi Malaking bagay yun. Gadget, walang feelings Walang feelings yun. Walang emotion At walang perang binibigay. Di ba? I mean, walang binibigay na a certain item. Like, pasalubong man lang, prutas. Dati, usong-uso sa atin yan Oo, di ba? diba? Yung parents natin, nagsimba. Nakabelo pa nga yan mga babae, di ba? Pag uwi, may pasalubong. Malayo pa lang, pupuntahan mo na, magmamano ka na, o halik ka. Dito, hi, go. By video call nga lang. Kaya nga sabi nga, bakit ko yung Ruel na wag natin masyadong umasa dun sa mga gadget na yan. Pwede namang tayong pumunta, bisitahin, di ba? At wag natin masyadong magdepende tayo sa mga technology ngayon. Kaya maganda yung sinabi ng para magkaiba yung may visibility sa availability. Parang police din, visible lang pero pagka kailangan mo ng tulong, hindi available. Di ba? Nagsiselfone lang, di ba? Nagsiselfone lang at walang ginagawa. Na sinisweldahan mo ng pagkalaki-laki, nagsiselfone lang. Pero sabi, may katwiran sila ron. Dahil cellphone baka mabilis ang responde. Nagmonitor din daw sila. Baka mamaya may nag-text. Mamang pulis, tulungan niyo ako. Tapos bigla magre-reply pulis, who you? O kaya, sabihin ng pulis Kaya ka na-istasyon, nagsuot ka ng kwintas ng gintong kwintas. Hindi ba pwedeng nagsuot siya ng kwintas para walang mapayapa pagdabas niya ng bahay hindi para mag-attract ng magnanakaw. Kasi it is your duty to keep peace and order. Di ba? Tama. Anyway, nakakalungkot yung mga ibang na babasa natin. Okay, sa live, batiin natin Kuya Ruel, yung mga ibang nagpapabate na kay si Romel, nabasa mo na ba to? Nagbabate si Romel kay Abiab. Good morning Kamusta ang inyong pagmuni-muni ngayong Sabado de Gloria? At pero Jason Abalencia, Masantong kabukasan, Pilipinas. Bukas Easter Sunday. Siyempre kailangan nilang kung gusto nyong medyo maliwalas ang paramdam nyo, bagong buhay.
O ba, gumamit sila ng Kuya Ruel? Ng TOB. Oo, The para overall yan, no? vanity for colored hair. Oo, total the overall vanity for colored hair. Yan. Yan, Magbabago anyong yan. Hindi, di ba pagka Easter Sunday, bibili ka maraming itlog, di ba? Ah. Para, di ba, yung mga Easter egg naman yun. Iba naman yun. Ha? Hindi ba yun? Yun ba yun? yun, di ba? Ah. Yung parang palaro yun. Ilan makukuha mong Easter egg. Parang ganun eh. Hindi. Ano bang may ibig sabihin yan yung Easter hunting the Easter egg, di ba? Oo, tapos may rabbit. Pero hindi pa, ba para bumili na bumili maraming itlog Kuya Ruel. Good morning kay Masantos Kaubusan, Pilipinas. Good morning to di ba? Oo. Kapampangan to Siyempre kay Madam Wilfred. Martin Crag. Oo nga no. Oy, happy Easter bukas pa yun Madam Wilfredo Fiana. Good morning po. Sabi ni Ma'am, papadalan daw tayo ng maraming Easter egg eh. Ganun ba? Program na niya sa next week Kuya Ruel magkakaroon ng reprogramming, rescheduling, di ba? Si Marlene Crag ano oras 1 to 2 na Ng every Wednesday po yan Oo. So siyempre hindi lang kayo magpapaganda. Dapat sa magpapakulay ng buhok. Siyempre kung gusto nyo gumanda punta kayo sa Creative Nail and Lash Salon. Yan. Kita mo, hindi lang kasi uso na ngayon yung mga mga gel type na mga manicure tapos papa-pedicure ka muna. Tapos yung pilikmata at saka yung eyebrow. Naku, paglabas mo artista ka na. Diyan yan sa 72 Scout Alcaraz. Corner Banawe, Quezon City. Yan. Okay. Lasong galing sa industriya, ibinubuga ng mga pabrika. Mangungutang pala yung tito mo Kuya Ruel ng mahigit 500 bilyon sa mga local credit banks. Dapat ba yan Kuya Ruel? Hindi, mangungutang yung tito mo, ba't wala bang pera yung tito mo? Ang daming, kala ko bang maraming pera yan? Kung maraming pera, hindi nang utang yan. Bisa may deficit kasi tayo, no? So, maganda naman at local banks ang hihiramin niya. So, maglalabas yan, siguro, mga bond, treasury bond. So, maganda yun kasi pagka sa ibang bansa kahiram, medyo malaki interest at the same time, pahirapan yan. So, local banks, mas maganda. Siguro, sabihin ng Philippine bond na, 4% lang interest. Sabihin naman ng bangko, 3.5. So, may kita sila. Tapos yung bibigay sa interest, meron pang 20% na kukunin ng BIR. So, hindi lang masyadong masakit para sa government natin na manghiram ng ganun kalaki. Ito rin paghiram kailangan daw para mapunan yung projected budget na whole na 1.39 trillion which is equivalent sa 5.1% ng gross domestic product o yung GDP natin. So, paikuti lang naman yan sa ating pero bakit ekonomiya. tayo nagkakaroon ng deficit na gano'ng kalaki na sa budget? Kasi kung yung project 10 million lang nadadagdagan ng isang zero Ang dami dinadaanan. Marami ba? Oo, may nakita nga ako 142 million pampagawa lang nandun sa this is where your taxes go. 142 million yung project. Kung titignan mo yun, walang 40 million yun. Tama. Ito naman, diba, tsaka yung mga bawasan yung mga ganun para lumiit talaga ang budget Sobrang laki na, bloated masyado. Kasi ang daming dinadaanan, ang daming nangungumisyon. Kaya lahat ng tao dito parang commissioner pag-commission dito, commission doon. Uy, pala, parang Ricky, yung program pala ni Marlene Crag is 12 noon to 1 p.m. every Wednesday na po yan Yung Revolution per minute. Marami kayong dyan, mga malalaman, mga impormasyon tungkol sa gobyerno. Di ba? Ayan, ang program ni Marlene Crag. Anyway, sinabi mo kanina na about mga project, may mga kalsadang maayos pero ginigiba katulad dyan sa area ng Ligarda, yung papuntang Ayala Bridge o dyan sa may Palangka, Arlegi. Yung kaba, maayos yung kalsada, binakbak ng DPWH Ano ba? Kasi kailangan gumawa ng project Oo nga no project, no earning.
No Kaya nga profit. nagtataka tayo na sabi ng mga motorista, maayos naman to, wala man lubak-lubak dito. Bakit na binakpak ng DPWH? Oo nga eh. Karaniwan ang problema pagka Magaling talaga mga Pilipino. Hindi, totoo. Nagkaroon nga, sabi nga, merong may project eh. Yung papagandahin yung White House. White House, sabi nung White House, papagawa ko sa'yo magkano? Sabi nung isa, $5 million. Ganun ba? Yung pangalawa, $7 million. Oh. O yung Pilipino tinanong, $15 million. Laki, ah. Ngayon. Sabi hindi, kasi ang gagawin daw niya, $15 million, di ba? Yung 5 million, ibibigay niya doon sa American yung project. O di siyempre may natirang 10 million. O yung 5 million daw para doon sa presidente. Yung 5 million sa kanya. Okay, 50 million. Galing eh. kapag naipon ay nagiging suliranin. Kaunting basura ngayoy bundok. Okay, Right. Ena Gray. Blessed Black Saturday po. Corruption is real in the Philippines. At si Ma'am Irene Taiwan. Hi po, magandang umaga. Madam Irene Taiwan. Yan. Kay Emma Gray, no? Binanggit mo na nga kay Emma Gray. Yung homily rin ni Cardinal Advincula, no? Sabi niya na manganap tayo ng katotohanan, no? Huwag tayong maniwala sa mga fake news kasi mas maraming ang fake news pagpatuloy nagiging totoo no? Kaya maraming, lalo na mga kabataan, tsaka hindi na-check yung mismong news. Meron nga ako nakita, sabi, totoo ba to? Kasi dahil nga sa AI meron, di ba, yung simpleng lang, Kuya Ruel, yung mga American Got Talent, di ba? Tapos may kumakantang Pinoy. Mga reaction daw ng mga judges nila Simon at iba pang mga judges doon. Kala mo siya yun, pero nilagay lang yung pangalan lang pero hindi siya yun, di ba? Hindi, siya yun yung taong kumakanta, pero pinusisyon lang niya doon sa stage ng American Talent, AGT. So, American Got Talent. So, kala mo, pag nag-view ka, million yung views nun, no? Kala mo yun yung kumakanta na nag-lip-sync lang naman ng air supply o editing. So, ang daming pandaraya no? Kaya dapat mapanuri, sabi nga ni Cardinal Advincula, mapanuri tayo, alamin yung katotohanan, huwag maniwala sa mga naglalabas sa mga... Kasi ibang klase ngayon, yung, di ba, yung boses, naggagaya At kaya yung lipap kunyari, isang doktor ng isang vlogger na nagsabi, wala siyang ini-endorse na ganun na produkto. Ginamit yung yung meron siyang word na ginamit doon. Tapos nilagdagan na konti. Nilagyan ng iba. Ni-endorse niya yung product na yon. Walang ganun Wala siyang ganun na kaya din-disclaim niya yung ganung product na ginamit yung video niya. Actually, bawal yun. Yan dapat na medyo patao kasi mapangdindang kala tuloy ay yung gamot na karapat na may benta. Pagka ganun yung product na sabihin hindi totoo yun. Kasi gumamit ka dibang tao na hindi mo nag-endorse yung King's Herbal yung King's Supreme Capsule. King's Herbal Supreme Capsule. Ginaya din yan Pero dahil siguro effective kasi. Kaya alam mo naniniwala yung mga tao at saka nagamit na nila. So ito pala yun So mini-mislead mo yung mga tao Di ba? So dapat meron din kaukulang punishment yan. Hindi ba wala ba yan sa parang data privacy? Hindi. Yun? Pang din lang. Parang yan. Kuya Roy, parang swindling yan. Nandilin lang. Nandilin lang ka ng tao. Deceiving, deception, di ba? Mapanding lang na advertisement. May kaukulang yan. Parusa. Tsaka marami pa na kasi usurpation, di ba? Kasi ginagamit mo yung AI nga yung medyo issue ngayon sa Amerika, sa ibang bansa kasi pwedeng kala mo yung nagsalita kunyari nagsabi na di naman may
nag-declare na si ganitong presidente, pero may AI sabihin, lang pala yun. nag-declare ng war, yung pala hindi totoo. Oo, di ba? kaya nga hindi So, medyo dapat delikado talaga. dapat Makontrol, mapanuri no? tayo do sa mga napapanood natin na hindi basta-basta maniwala. Yun nga ang panawagan ni Cardinal Advincula sa mga tao kasi habang dumarami yan, akala mo totoo. Oo. 'Di ba? Ang chismis kasi pagka maraming beses kang sinasabi 'yon, nagiging totoo 'yan. Yun ba? Chismis. Oh, pag paulit-ulit na sinasabi 'yon, may nagsabing ganito, nagiging totoo. Pero kung mapanuri ka, hindi ka dapat maniwala raw. At lalo na kung observant ka na tao. Ganun ba? So yung mga nagsasabi sa akin na gwapo ako, oy, wag niyo masyadong araw-arawin. Huwag tayo maniwala raw. Huwag tayo maniwala raw. Baka magkatotoo yan. Wag tayo wala. Sa oras na 10:51 na po ha, sa mga may lakad dyan, okay, siguro just stay lang muna kayo sa bahay. Sabi nga kapilang inyong mga mahal sa buhay. Yan. 'Di ba? Gagaya ng iba pang mga pamilyang Pilipino na usually pag magsama-sama lang. Kasi masaya na. talaga tayo ang Pilipino, Chinese, medyo strong ang family ties niyan, di ba? Hindi kagaya sa mga Western, pagdating ng 18, umaalis na. Dito, maski na, basta nandyan, di ba? Maski na matanda na, inaalagaan pa rin, di ba? So, ang ties ng mga Pilipino at Chinese is same. Si Ma'am Irene mukhang kagigising lang. Ngayon na nag-hi po saan ba nagbakasyon to si Ma'am Irene ha? Actually, alam ko, sa Dubai Sa Dubai pa ha? Sila Ma'am Irene at Ma'am Carmen. Si Wala Ma'am silang Carmen. magawa daw masyado. So, Doon na lang. doon na muna daw sila. Totoo ba yan, Ma'am Irene? Actually, hindi pa nga nakontento eh. Pagbalik next week, Japan naman daw sila. Ganun ba? Walang-wala talaga. Sana all. Okay. Sabi niya, Anna Gray, the sabi Congress and Senate Seoul concentrate with rampant corruption, smuggling, and forget about the war against China. We can't win with the Chinese government. With them, the president should sit down with the Chinese government and talk about the problems. But unfortunately, how can you talk about the problems if your counterpart does not Stabbing you. diba? Parang gano'n. Stabbing you at back. And doesn't recognize the ruling, di ba? The arbitrary ruling of In favor UN, to the di ba? Philippines. Oo. Anyway, parang ganyan lang yan. Yung, nag-talk naman sila daw, kaya lang, verbal agreement lang. Valid ba yun? Si Attorney Harry Roque, kinikilalang international lawyer siya. Tapos, pero iba yun. Ganun ba? Talk lang ba? You are, di ba? Nakataya yung national security. Oh. Tapos, sasabihin mo, It must verbal be agreement. in black and white. Yan. Oh. Sa papel dapat. Nakataya doon ng kabuhayan. Tayo yung sinasabi din, gentleman's agreement na pwede naman yun, may gentleman's agreement. Pero kung pwede pagka nasa parang tawag dito, walang pag-aari, yung parang nasa neutral na lugar. Pero kapag kung bahay mo, sige pwede ka pumasok dito, sige, hindi. Pero pag sa corridors, okay pwede tayo dito kasi neutral ground. area, neutral ground yun. Kaya nga pagtaka dito kay Atty. Harry Roque na sinabi niya may verbal agreement between you are selling the Filipino people. The past administration, Duterte administration to Xi Jinping, no? Pero nakakalungkot naman yun. Kayo lang pala may verbal agreement, kayong dalawa lang. Dapat ang anything na agreement dapat ratified by the Congress, the Senate. Hindi, tsaka, so dapat ganoon. Mga kasunduan niratify ng Senate yan. Hindi yung kayong dalawa lang nag-usap lang para tas tatayan yung bebenta nyo. Hindi, tsaka ako I prefer yung insol, yung pinag-usapan dito yung insol. Yung sinasabi lang, the speech of yung sinabi ni President Bongbong Tito Bongbong ko. It will parang medyo yan sa war. Ano gagawin natin? 'Di ba? Pinapasok ang bahay mo, hindi namin kaya yan. We'll just wait and see. 'Di ba? You're the president, you have to defend the Filipino people. Anong silbi ng national anthem? 'Di ba? Anong national anthem? Kung may 'di ba, ang mamatay ng dahil sa iyo. So, we better protect, maski na sa iyo hindi natin kaya yan, you have to protect yung sovereignty mo, 'di ba?
Hindi pwedeng, sige, okay lang, malaki ka, hindi namin ikaw kaya. Sige. Hindi, Vietnam nga, lumalaban yung Thailand at iba pang bansa na nanggaangkit sa West Philippine Sea, sa teritoryo nila. Nilalabanan nila itong Chinese government, no? Kahit na maliit na bansa sila. Dapat actually ganun diba? tayo. We are not provoking any war. We are just parang yung inaalagaan mo, we protect kung ano yung sovereign natin. Atin to di ba? Kahit saan ka magpunta, West Philippine Sea nga dapat okay pumasok sa amin. Kung West China Sea, yun. Basahin natin itong komento ni Francis Sarmiento. Ready ka na raw for war? Sana unahan ka at ang iyong pamilya. Ready for the war daw? Hindi tayo. We are not ready for war. Parang sinasampal ka na, anong gagawin mo? Di ba? Medyo gumawa ka rin ng aksyon. Hindi yung magpa-api-api ka lang. Not war. Parang, ilang beses na tayo nag-a-appeal sa UN hindi naman tayo pinapakinggan. Walang may gusto siyempre ng giyera. At dahil lahat apektado. Ekonomiya, at buhay, diba? Wala namang may gusto noon. Pero mo, kunwari, let's say, magde-deliver ka ng support doon sa isang, di ba, sa iyong isa o ng mga Pilipino. Tapos haharangin ka. Hindi naman ganoon. Di ba? Pero sa kabilang banda, sinasakop na tayo ng mga Chinese Kuya Red, punta ka lang sa 168, sa 999, sa iba pang lugar. Economic speaking, sinasakop na tayo, di ba? Lahat ng nabibili ho natin dyan, gawang produkto ng Chinese. At marami dyan na sila pa yung rito. Anyway, pero marami naman tayong matitinong mga kaibigan ng mga Filipino-Chinese o Chinese na nagrespeto rin sa kapwa tao, di ba? Hindi ho lahat, pero sa ganitong bagay, dapat manindigan. Sabi nga ni ng tito mo, gagawa siya, nag-promise siya na gagawa siya ng akbang tungkol dito. Okay, good morning Ate Ludi Kamusta na dyan sila Hasley at si Rizali na galing sa Antipolo, nag-back ride sila, trip from Antipolo, no? Maraming pumunta doon sa Antipolo at namasyal at nagsimba. Si Marlene Craig, ikwento nyo, likewise to you, okay, Linda Amante. Okay, happy Easter po sa lahat, bukas po yan. Okay, yung Ruel, 10:58 na, wala. Sa next week ko naman, meron kaming baka magparapol nga si Kuya Ruel ng television. Ganun ba? Hindi na daw uso. At saka kulang ang sweldo natin pambili. Actually, hindi na nabibili yung TV dahil nasa cellphone na nanonood. Okay, Kuya Ruel, sa oras na 10:58, magpaalam na tayo. Happy Easter po sa lahat. Nakinig sa amin at sumubaybay. Salamat po at wag sana kayong magsasawa, no. Sayang itong mga nag-comment sa atin, dapat kung meron tayong pa-premium, mananalo Pero dahil nga bigyan natin ng pahinga naman. Dahil dito panahon ng para. Basta any comment, good or bad or against or anything, babasahin natin yan. Babasahin natin. Pananalunin natin kung mabunot natin. Okay. Happy Easter po sa inyong lahat. Bukas, magnilay tayo ngayon, magpahinga. At bukas, salubungin natin ng magandang araw. Ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Okay, maraming pong salamat. Bye-bye. Hi, good morning, Binis. Happy weekend. Happy Easter po sa lahat. Ang programang ito ay hinitid ng Sopitech Appliances, Quality Beyond Limitation. Tob, the overall vanity for colored hair, Botoman helmet and accessories para sa safety mo to. Ng King's Herbal Supreme Capsule, ang hari ng herbal. Ako po'y karang. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.